Ladies, alam nyo ba na ang mga lalaki ay may pakiramdam din? Kung ano man yung mga sinasabi nyo na nakakasakit, nasasaktan sila. Hello guys! So, ang topic natin for today, eto, mga pananalita na ayaw ng mga kalalakihan. So, kung gusto mong malaman ang mga ito, panoorin mo ang video na ito. So, without further ado, eto ating aalamin ang mga pananalita or mga pagtatanong na hindi nagugustuhan ng mga boys. So, at number 1, eto, yung pangungutya, mga pananalita na nagpapakita ng hindi kagandahan sa side ng lalaki. Halimbawa, yung mga pagsasabi na ang pangit mo, ang taba-taba mo, wala kang alam at marami pang iba. Alam mo, yung mga ganyang mga pananalita, masakit yan. Lalaki man yan or babae, talagang tumatagos yan dito. Masakit yan. Kahit hindi yan nagsasalita, pero ramdam niya yan. Sinasarili lang ng lalaki yan. Hindi siya umiimik, pero sa loob-loob niyan, nagsisilakbo na ang kanyang damdamin, okay? Kaya yung mga ganyang pangungutya, itigil na yan, okay? Mas maganda yung kapag wala ka namang sasabihing hindi maganda, ay manahimik ka na lang, di ba? Kasabihan yan ng mga matatanda. It is better to shut up your mouth if you have nothing good to say, okay? Number 1. Number 2, eto yung panghuhusga or yung mga pananalita na talaga namang masakit talaga sa pandinig. Halimbawa na lang, yung mga pagsasabi na lagi ka na lang ganyan, wala ka nang ibang alam gawin. Di ba? Yung mga ganyan, panghuhusga yan eh. Inuhusgahan mo yung partner mong lalaki. Huwag pong ganon. May mga lalaki talaga na sadyang tamad, walang alam gawin sa buhay, sobrang bisyo lang ang inaatupag, pero hindi lahat ng lalaki ay ganyan. Mas marami pa rin yung mga lalaki na mabuti. Kaya yung mga ganyang pananalita, yung panghuhusga na sinasabi mo sa partner mong lalaki, masakit yan. Ayaw na ayaw ng lalaki na pakinggan yan. Kung totoo na ganun talaga siya, fine, okay lang, sabihin mo. Kasi ganun naman talaga siya eh. Pero kung nagagawa mo lang yan, nasasabi mo lang yan kasi galit ka, kasi may pinagdadaanan ka, huwag mo na lang sabihin, okay? Hindi mo maayos ang isang bagay kapag ginagatungan mo pa ng mga bagay na mas lalong nagbibigay ng komplikasyon sa sitwasyon, okay? Kaya yung mga panghuhusga na yan, itigil na, okay? Pwede namang magbigay ng komplimento, ng papuri sa halip na panghuhusga. Yung mga positibong mga karakter or katangian ng partner mo ang dapat mong bigyan ng pansin. At yung mga negatibo ay isang tabi at mayroong tamang oras para pag-usapan. Huwag yung lagi-lagi kang nagbubunganga at nanghuhusga at nagbibitaw ng mga salita na wala namang katuturan at katotohanan. Kumbaga, bugso lagi ng emosyon ang umiiral. Kaya ganyan ang mga sinasabi mo. Number 2. Number 3, ito yung pagkukumpara. So, eto na tayo. Sa lahat ng ayaw ng lalaki, yung ikinukumpara mo siya kung kani-kanino man. Pagdating sa pag-ibig, ikinukumpara mo siya sa iyong mga nakaraan, sa mga ex mo, at ipinapamukha mo pa sa kanya. Huwag na huwag mong gawin yan, okay? Kung ano man yung mga nakaraan mo sa mga nakarelasyon mo, huwag mo nang ungkatin or banggitin ang mga yan. At yan ang dapat mong ilibing sa hukay. Never mong i-bring to life ang mga ganyang mga issue. Kasi nakaraan na yon. Past is past. At sa lahat ng mga pagkukumpara, halimbawa, yung ikinukumpara mo, yung partner mong lalaki sa ibang mga tao, sa ibang kalalakihan, buti pa si ganito, meron na siyang bagong bahay, meron na siyang bagong sasakyan. So lahat-lahat nung nakikita mo sa ibang tao ay ikinukumpara mo, ginagawa mong big deal, issue, at yun lagi ang iyong sinasabi sa iyong partner. Huwag pong ganon. Kung nakikita mo naman na nagsisikap yung partner mo, ginagawa niya ang lahat, kakayahan niya,
pero sa tingin mo ay kulang na kulang pa rin, aba, tulungan mo siya. Ipakita mo na suportado mo siya, hindi yung puro ka na lang pagbubunganga. Sige, bungangahan mo yan kapag yan ay walang ginagawa, kapag yan ay maghapon nakahilata, hindi nagsisikap, napakatamad, puro bisyo pa. Ayan, yan ang dapat mong bungangahan. Pero kapag nakikita mo naman na ginagawa niya ang kanyang kakayahan, pero talagang hindi talaga umaayon sa panahon, di ba? Maraming ganyan, nagsisikap, gumagawa ng paraan, dumidiskarte, nagsisipag, pero kahit anong ginagawa, eh hirap na hirap pa rin makapasok yung mga dapat pumasok, di ba? Habang yung iba ay konting diskarte, konting trabaho, parang nambilis ng pag-asenso, di ba? Mga ganon. Huwag kang magkumpara. Ika nga, lahat ay may tamang panahon, di ba? Maaring bukas-bukas ay makikita mo yung fruits ng kanyang labor. Giginhawa rin yan. Okay? Walang permanente sa mundo. Kapag masipag ka, matyaga ka, madiskarte ka, at alam mo ang iyong ginagawa, sigurado na darating din yung panahon at ikaw rin ay makakamit ang mga bunga ng iyong pagsusumikap. So sa halip na ipagkumpara mo siya sa iba, aba, suportahan mo na lang siya, tulungan mo siya, ipakita mo na suportado mo siya sa kanyang mga ginagawa. Di ba? So ayan po, ang number 3, number 4, ito yung we need to talk. Mag-usap tayo. Alam mo, ang mga ganyang pananalita, ayaw na ayaw marinig ng lalaki. Yung mga ganyan, kasi feeling niya may something na hindi maganda na maaring sasabihin mo. Kahit sabihin natin na may ginawa man siyang kamalian, mayroong sense of fear. Ganun pa lang, medyo may gulat factor yun eh. Medyo may kaba na mararamdaman. So yung mga ganyan, ayaw na ayaw ng lalaki. Siguro pati rin sa babae, di ba? So siguro wag mo nang sabihin yan. Kapag umuwi na kayo or dalawa na kayo, kausapin mo na, i-bring out mo na. Hindi mo na kailangang sabihin yung mga ganyang pananalita. Hindi maganda sa pandinig at nagbibigay ng ibang emotions yan sa part ng lalaki. So yan ang isa sa ayaw pakinggan or marinig na pananalita ng babae. Number 4. Number 5. Ito, yung insecurity at pag-aakusa. So ito yung mga pananalita tulad ng mahal mo ba ako? Alam mo, yung mga ganyang pananalita, ang cute yan eh. Gustong-gustong pakinggan ng lalaki yan. Pero kapag paulit-ulit na lang, maya't maya, bukas, kinabukasan ulit, ay lagi mong paulit-ulit na tinatanong kung mahal ka niya, hindi na yan nakakatuwa. Ipinapakita mo lang na insecure ka sa sarili mo. At eto pa, yung pag-aakusa, di ba? Yung wala namang ginagawa yung partner mo, pero inaakusahan mo siya na nagtataksil sa'yo, na meron siyang ibang ginagawa, nagloloko siya, nambababae siya. Isa yan sa ayaw na ayaw ng mga lalaki, yung inaakusahan mo siya na wala naman. So sa halip na mag-akusa, ay kausapin mo na lang. Ang the best is to talk with him. Masinsinang usapan. Kapag kayo ay dalawa lang, kapag kayo ay nasa pribadong lugar at walang nakakakinig, kausapin mo siya ng mahinahon at masinsinan. Kapag mahinahon ka, sigurado na sasagot siya ng tama. O, di ba? Kesa naman, masyado kang agresibo, masyado kang galit. Walang mangyayari diyan, okay? So, ayan po, ang number 5. So, ayan po ang ilan sa mga ayaw na ayaw marinig ng lalaki sa babae. So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe